mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, pagka manalapit sa iyo. Atin ang tuklasan, mga bagong paraan sa ating mundo. Kaya sama ka't atin ang talakayin ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman, ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa Dost. May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, pagka manalapit sa iyo. Atin ang tuklasan, mga bagong paraan sa ating mundo. Kaya sama ka't atin ang talakayin ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman, ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa Dost. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Ayos na Ayos sa Dos Management. And isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Nandito naman po tayo para sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa Dos Season 4. Itong programa maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Doreen Custodio, at samahan niyo kami tuwing araw ng Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama po tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman po si Dian Briones, ang makakasama nyo sa ating talakayan. Nandito muli kami, ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa Dost Season 4. Yan, dahil month of March still, no? Nais po naming batiin ang lahat ng kababaihang nanonood at nakikinig sa atin ngayon ng isang Happy Women's Month. So, partner, Happy Women's Month din. Parang 4th week na ba natin nagbabatian or 5th na? Ay, oo, huling ano na pala, airing na Women's Month po, no? Binabati rin po namin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang na Regional Director ng DOST Central Luzon. Walang iba kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. Good afternoon po, RD. Isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors. ARD for Technical Operations, Boss Romy. Good afternoon po. ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Maricel. Ang aming mga provincial directors, pati na rin po lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. Makaagham na hapon po sa ating lahat. Ayan, and binabati ko rin po yung buong DOST Central Luzon S&T Promotion and Communication Unit, yung mga kasama ko po sa unit na yon, under the leadership of Miss Lady Mel B. Sicat. Hello po sa inyo. At isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Alvendia. Hello po, Director. And hello rin po sa buong Radio Agri team. At nais din po naming batiin ang Access Network Cable TV na katuwang po natin every week. At pati na rin po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Yan. Noong nakaraang Lunes po ay naging guest
natin, no? Si Ma'am Maria Monet Tugay, which is isang associate professor and also a licensed food technologist from CSU or Catanduanes State University. So, nalaman natin na as a food technologist, her research ay mostly focused po sa development ng food products using or utilizing indigenous, affordable, or underutilized raw materials. So, yung mga hindi napapansin, yun yung pinapansin at pinagtutuunan ni Ma'am sa kanyang research and innovation. So, isa na nga rito ay ang squash powder na naging topic of discussion natin last Monday. Yes, yung 'di ba partner, yung squash powder nga at nakaka-amaze talaga yun kasi yung nagawa ni Ma'am na powder, nilagay niya yon sa dessert, isa dessert. Parang hindi mo ina-expect 'di ba yung itong isang gulay na parang Ulam. Madalas ulam siya, ulam. parang savory siya, Oh, 'di ba? yeah. Ilalagay mo siya sa isang matamis na dessert sa pastillas tart and I think, sabi nga din di ma'am, di ba? Parang maganda itong paraan na parang maingganyo yung mga bata na kumain ng gulay. Kasi sabi ni Ma'am Monet, ay katumbas nung parang ilang kalabasa yung katumbas na pag pinowder niya ay pwede mong ilagay dun sa isang piece lang nung pastillas Oo, tart. kasi dinedehydrate, Yes, diba, dinedehydrate partner? niya yun. And drying and powder. So, parang marami ka nang mailalagay. Parang marami ka nang nakain na piraso ng kalabasa. And, syempre, parang binanggit niya din na hindi lang to para sa mga bata. Dahil, ayun nga, hindi raw ganun katamis yung pastillas tart ni Ma'am. So, sabi nga nila, ay perfect sa mga kung tawagin daw ay trentahin. Di ba? Alam mo, sakto partner kasi last week, nung mismong guest natin si Ma'am Monet, ay nagbigay po yung aming kasamahan ng pastillas na gawa rin pala sa squash kasi katatapos ng training, to which yung sa training po, ginamitan din ng squash. Although may halo siyang konting milk, pero mainly squash, ay yun po, natikman namin kasi nag-crave din ako dun sa product na, ano ni Ma'am, yung sa innovation nila, Ma'am eh. So, saktong-sakto kasi sabi ko, ano kaya lasa nun? So, feeling ko natikman ko na dun sa part Oo, At siguro least merong medyo glance. ganun. Glance. So, ayun. Kaya ngayong linggo, may iba naman po tayo dahil ang pag-uusapan natin ay isang bagay na nakapagpapadali ng buhay ng mga people that are uniquely abled, which is yung saklay. No? Kasi alam naman natin na kapag sinabi nating saklay, may isip agad natin ay yung mga kapwa natin or mga kapatid natin na uniquely abled, sabi nga nila. Pero itong saklay na ito, hindi lamang isang saklay, kundi foldable siya with just a push of a button. So, kaya naman very compact and portable as compared dun sa mga commercially available mobility assistive devices. At develop ito ng isang polio survivor. So, inspired by his real-life challenges as a PWD. At dito niya nakuha ang kanyang passion sa patuloy na pag-improve ng kanyang invention to empower PWDs and of course, to benefit our society. Wow, partner, parang very inspiring naman pala yung makakasama natin ngayong hapon, no? And parang madami tayong matututunan sa kanya. So, sama-sama po nating kilalanin si Sir. He is a Filipino inventor, entrepreneur, and person with disability dedicated to creating innovative mobility solutions. He draws from his own life experiences and he developed the Nano Foldable Crutch, a compact and portable assistive device designed to improve accessibility and independence for PWDs and senior citizens. He is currently building a startup focused on advancing smart mobility assistive technologies with a vision to empower independence, accessibility, and dignity for persons with disabilities, the elderly, and those in rehabilitation. Wow, alam mo partner, parang ramdam ko talaga na marami nga tayong mapupulot na aral sa kwento ni Sir. At tungkol din syempre sa innovation niya. So, kaya naman po, wag na nating patigalin pa. Let's all give him a warm welcome. Si Mr. James Brian B. Camacho. Yes. Hello po, Good sir. afternoon po, Welcome Sir po. James. Good afternoon po. Hello, good afternoon po. Ayos na Ayos sa Good afternoon. DOST, Season 4. Kumusta po ang araw niyo, sir? Okay naman, ito, busy. Busy pero nabigyan Hindi, tayo ng sorry, time. natuwa lang ako. Ang gagaling nyo naman. Mas Oo. magaling po kayo, sir. Yes, Dahil kayo po ang guest namin ngayon and yung invention nyo po. Apo, yung binanggit pala yung Nano Foldable Crutch. Crutch, sorry. Ayun, Nano Foldable Crutch. So, na-curious lang po ako, sir. Kasi syempre yung nano, di ba, alam naman natin na umaga small particles, or maliliit po pag sinabing nano. So, what's Yeah. behind po yung name po na Nano Foldable Crutch, sir?
Ayun, so actually that's a very good question kasi hindi naman lahat ng tao naiintindihan kung ano yung story behind it, behind the name. Pero I really want to share the real essence ng name na yan. So Nano is something that is relatively unseen, di ba? Napakaliit niya, hindi makita. Pero I really believe in the Bible when it says na a man who is faithful in the little things shall also be faithful with the bigger things of life. But the little steps that we took from where it was before, when it was just an idea, so small steps, incremental man, pero at least we can see that God has been so faithful na He allowed it to move. So, yun. So kaya Nano, unseen. Hindi siya kita, hindi siya appreciated minsan, but it has great impact. So, ayun. Yung sabi ni Sir with great impact. Sorry, masyado yatang Hindi po sir, na parang na-amaze lang po kami, wow. Parang, di ba, sabi nga natin, parang marami nga tayong mapupulot na aral kay sir. And wala pa tayong first question, meron na agad tayong lesson. Actually, warm-up question pa lang po yun, sir, no? Pero napakaganda nung sinabi ni Sir. Yung mga 20 pa. Yung verse na yan ang sinabi ni Sir, ano? To which, yun nga, yung hindi masyadong napapansin. Kaya, from dun pa lang sa pangalan, dahil syempre hindi, kumbaga, majority naman ng population natin is, kumbaga, hindi persons that are uniquely abled. Pero, para dun sa mga taong part ng community na yun, napakahalaga and napakalaking impact, napakalaking tulong sa kanila nung innovation ni Sir. So, ayun. Yes po. Sir, Ayun, thank you. parang malaki ding tulong na parang just the act itself of noticing, yun nga sabi ni Sir, yeah. na isang maliit na bagay, tapos mapapansin mo siya, isang malaking bagay na rin yun. Mas. Yes. So, Ano kasi po yun eh. If I can share pala, add to it lang, quick lang. Ang challenge kasi with mobility assisted devices is also for PWDs na gumagamit nun. Kasi di ba, mukhang maliit lang, parang natutupi lang. It's a small innovation. It's not like a really super AI-driven type of technology. But the thing is, maliit man siya na innovation, pero it has a big impact also for those who are actually using the product. Mga PWDs, lalo na yung mga nag-travel from school, work, so it makes their life a little bit more easier. Kasi given na nandun na yung disability hindi naman talaga lahat gumagaling, hindi naman talaga lahat maayos. So at least yung assistive devices nila would make their life a little bit more easier. Yun. yun. Sir, thank you so much po, no? Yes po. And commercial lang po para po sa ating mga live viewers sa Facebook. Kung meron po kayong tanong or meron po kayong gustong i-comment nyo lang po yan sa aming live stream sa DOSA-Central Luzon Facebook page. Ayun po, sir. And hello po, sir. Maaari niyo po bang ipakilala muna ang inyong sarili and yung mga karanasan po niyo sa buhay and what led you to this? Bakit ganito po kayong parang parang how inspiring as a person you are? Yes. Yun. So, as my name, suggests, James Camacho, ganyan. Actually, I grew up as a polio survivor sa Pampanga yun. I was young, 2 years old. So I grew up and then I've experienced a lot of difficulties, challenges with my disability. As throughout the years, parang nagkaroon din ako ng medyo yung super downcast yung buhay ko. Like, mentally, emotionally, spiritually, lahat, financially, bagsak na bagsak ako. And then there was a season, I think, around 2013, parang just God gave me a renewed purpose and idea regarding what I've experienced, mga negative experience ko as a PWD. And then He showed me na, He was asking me actually na parang, sabi ko, Lord, ano gagawin ko sa buhay ko? Ganito, ganyan. Parang, alam mo yun, sobrang hirap na yung bagsak ka na all over. And then God was just telling me na, what is in your hands? So parang pinaalala niya sa akin yung story ni Moses na tinanong niya rin si Moses ano yung nasa kamay mo na. So sabi ko, ano nasa kamay ko, Lord? Sabi ko, hanggang sa naalala ko, literal pala yung tungkod ko, yung saklay. Sabi niya, for what has caused so many sorrows and has afflicted you for so many years, I will now use for my purpose and glory. So doon, binigyan niya ako ng wisdom and idea on how to really innovate mobility assistive devices, not just crutches, wheelchairs, and siguro dahil nung bata ako, dahil nga laging iba ang karanasan ko, iba yung outcasted ako sa paglalaro, sa school, sa iba mga, regular things na ginagawa ng mga bata.
So I had to find my own way of doing things. My own way of playing around, my own way of going to school, my own way of working kasi hindi naman accessible talaga ang Philippines for PWDs. Hindi pa. We're going there pero it's still a long way. There's still a long way to go kasi very important talaga na yung accessibility for PWDs dahil it really limits the person in so many ways. So, for me, personally, when I was growing up, yun yung naging experience ko. Na kailangan ko talagang gumawa ng ibang paraan. And God just showed me that it was all part of what He was trying to do with me. Yun. Sorry, mahaba yung time. Slightly kinilabutan ako dun sa mga sinabi ni Sir, ano? And nakaka-amaze lang na, sabi, kasi nga, yung feeling po natin minsan, no, yung advantage na binibigay sa atin, yun pala yung magiging purpose, yun pala yung magtutulak sa atin to our advantage, yun pala yung pinakang magsuserve as our purpose, ano, yung akala natin, nagpapadown sa atin, yun pala yung mismong dahilan kung bakit pwede tayong umangat. So, yun, literal na nasa kamay ni Sir. Nasa kamay ni Sir yung ginamit ni Lord for His purpose and His advocacy ngayon. Ayun nga, at saka, dahil nga, yun yung mga sariling experiences ni Sir, parang uniquely His. So, siguro, parang hindi agad may isip ng mga tao na ganito yung gawin. Dahil, hindi naman ito yung experience nila, di ba? Parang itong invention ni Sir ay nakabase sa experience niya. So, ayun, na-develop niya talaga siya ng ganito. Tsaka hindi lang affected si Sir ng, kumbaga, in terms of physical, kundi kasi, kumbaga po, kami, dahil, kumbaga, kaya naming, magawa naming na normal yung, yung paglalakad, ayan. Pero dun sa mga kapwa natin na, kumbaga, uniquely abled, no, hindi natin alam yung danas nila, to which affected sila in all aspects of their lives. Kumbaga, hindi lang physical, kundi mental, gaya nga nung experience ni Sir, spiritual, kasi syempre talagang, yun, minsan may mga bagay na, may mga experience tayong questionin natin kung bakit sa akin nangyari, bakit ganito. So, pati yung spiritual and yung lahat ng aspeto ng buhay natin po ay magiging apektado. Ayun. So, Sir, regarding po sa inyong invention, di ba po, out of all the tools po na ginagamit po ng mga katulad po ninyo, ay ano po yung pinakang specific instance na naisip niyo po na, okay, itong foldable crutch yung i-innovate ko or yung gagamitin kong tool para makatulong sa mga kapwa ko survivor or may ganitong experience? Actually, nag-umpisa yung experience ko nung nag-start ako siguro, hindi ko pa siya alam na nag-umpisa na, pero from now that I'm trying to recall it, talaga nag-umpisa siya nung nag-aral ako sa university, sa TIP, ganyan, sa Quezon City yun. So, nagko-commute ako minsan. So, lagi nakabalandra yung crutches ko. So, minsan nakabalandra sa jeep, nakabalandra sa FX, minsan may matatamaan, may mapapatid. And then sa school naman, lagi kong sinasandal sa pader, kasi minsan may makakapatid nun. So, parang nakaselan ako na matutumba, maabala yung mga tao, tapos sobrang, maingay kasi tahimik yung klase, bigla may mga kapatid, tapos bigla matutumba yung ingay, so parang lang. Tapos eventually, nakita ko na yung nagtatrabaho din ako, ganun pa rin, same pattern. And then there was one time na in-invite ako ng uncle ko and nandito ako pumunta sa Sweden kasi nga to check yung opportunities na makapagpa-therapy ako that time. They were helping me. So, ang nangyari, pagsakay ko ng aeroplano, kinuha nila yung crutches ko. So, yung crutches ko, inape nila. I know they meant well, the flight stewardess, pero hindi nila na-realize na how difficult that is for me. Kasi, paano pag CCR ka? I-unwrap mo na naman, tapos gagamitin mo, and then papasuyo mo na naman. So, the independence has already been removed from me. So, kasi normal people sometimes see na saklay is just a tool, but for us, it's actually part of our mobility. So, literally, magkakamay at paano yan. So, if you take that out, then it will really limit me to a point na nakisuyo pa ako tuloy sa ibang tao, paabot naman, patulong naman. Diba? So, sa yun. And then, yung kagaya yung sabi ko sa inyo, noong 2030, naisip ko nga na
ano po talaga yung ang pwede kong gawin. Kasi mahilig din ako kasi isip ng business that time. Pero God just showed me that I don't have to look far away to find a problem where I can create a solution, or it was already in me. Kasi dahil nga sa lahat ng mga pangit tumba, lahat ng huli ko sa hagdan, lahat ng dulas ko, lahat ng mga pagsabit ko sa jeep, lahat ng ipit na ipit ka sa FX na nakaganon ka, hiyang-hiya ka sa mga tao kasi natatamaan sila na sa kulay. So lahat ng mga experiences na yon, it all led to the creation of the nano-foldable crutches, where now I have yung nakapagawa ko ng assistive devices na very compact, na even in tight spaces, kaya ko siyang paliitin or i-deploy depende sa sitwasyon ko. So yun. Yun po nag-umpisa talaga. Talagang based on personal experiences or yung mismong day-to-day activities niya, no? And upon that yung realization niya na ayun. So, And point out ko lang yung parang yung fact na nabanggit nga ni Sir na parang yung yung airplane, parang nung tinape yung saklay niya. Tapos parang yung isang maliit lang na bagay para sa iba. Kasi nga parang i-move lang natin dito para hindi siya in the way. Pero ayun, hindi natin nare-realize na malaking bagay yun para sa mga sa gumagamit talaga ng saklay dahil ito na yung Pinakang paa, sabi nga ni Sir. parang paa na nga nila yun. And ayun po sir, graduate po pala kayo sa TIP. Doon po ako nag-high school. Banggit ko lang po. Hello po. Ayun po sir. Alma mater. Ay, hindi po ako nag-graduate sa TIP, sorry. Nag 2 weeks lang ako sa TIP. Ay, 2 weeks Kasi lang po, ang naging sir. challenge ko nga, dahil nagko-commute ako from Antipolo to TIP, pagdating kong TIP, lalakad ako sa loob ng TIP, yan, di ba, laki ng campus na yan. Tapos, hagdan akit po pa ako po ng dun, 4th sir. floor, walang elevator. Grabe. Then, bababa ako ng, and then pupunta na naman sa kabilang class. So, hindi ko kinaya talaga physically. It was hard. Opo. Ayun po sir. So, Parang high school graduate lang ako, kaya... high school lang din po ako dun sa TIP. Pero kung paano mag-deliver si Sir, no, Opo, talagang napakagaling po ni sir. very articulate and Opo. Eto po sir, parang kanina nga po natin nababanggit yung nano-foldable crutch po. Pero how po specifically, paano po siya gumagana sir? Ito, demo ko lang sa Wow. screen. So, let me just i-unblur itong ninyo. Sorry. So, kita ba sa ko? Kita naman po Opo, sir. nakikita po. naman. Ayan, di ba? Yeah, so yung push button, ito yung parang pinaka-pattern na nakuha namin through the help of DOST TAPI and some other also mga donations from investors. So, very compact siya. So, kahit na daliri lang, pwede mo siyang i-adjust, depende sa height mo. And then, pwede mo rin siya i-collapse kapag kunwari, Kasi ito may full pin. So, isang hato lang siya ganyan. Then, pwede mo na siyang matupi. Hindi siya ganun ka-bulky. As nakikita niyo naman sa screen. So, bali, yun po yung way niya. Opo. Tsaka parang kung titingnan po, hindi po siya ganun kabigat. Tama po ba, Sir? Based po sa pagkakahawak niyo po. Yes po. Po, hindi. Mag-aalandan talaga siya. Tsaka ang goal ko talaga is as we continue to develop the innovation and build other products, ang desire talaga namin is to really make it very lightweight and compact talaga. And one thing that we also want to remove is yung clinical aspect of design ng mga mobility-assisted devices. Kasi kung makita mo mga tao na nakasaklay, naka-wheelchair, parang automatically meron na stigma eh. May isip nila, kawawa naman. Pero if it's gonna be something nice na parang lifestyle product, now it can become a conversation starter. Like, yun, galing naman, ang ganda naman ng alam mo. So, I now get. Kasi before, parang laging, kawawa naman si JB, ganyan. Ngayon, iba na. Ngayon, nakikita nila yung saklay ko. Yung galing nga, parang saklay ko yung saklay mo. Oo nga eh, ganyan. Mugulat sila, ako pala yung gumawa. Alam nila, binili ko sa mga. Tsaka parang yung pagpindot niya, Sir, may concept of luggage, ba tawag ng maleta? Parang yung sa pagpindot, maleta. yung papahabain, tapos papaikliin. So parang yun yung naalala ko doon eh, no? Parang ang important din na sabi nga ni Sir, parang lightweight lang din siya.
Kasi syempre, hindi lang parang dahil Nafo-fold. nafo-fold Oo. siya. Tapos importante din yung madali mo siyang buhatin. And, Kaya, oo, feeling ko sa mga normal na backbag, kasyang-kasya yung ano eh, kasyang-kasya yung crutch, yung foldable crutch na innovation ni sir. ay, and ano, parang ang ganda, nagandahan lang ako sa sinabi ni sir na parang patatanggalin yung medical aspect. Parang magiging parang lifestyle product siya. So, yun nga, parang conversation starter. So, hindi na dun magfo-focus po kapag sa isang tao, parang hindi ka na dun magfo-focus sa disability nga nung tao na mapapansin mo. Parang Kundi ito doon sa na- technology, Sa sa technology. innovation. Oo. Wow, ang galing naman yan. Parang Ganda, ganun. oo. Totoo. Oo nga, no? Diba? That makes sense. Pwede. Opo, sir. So, sir, ano po yung main po natin na goal po aside po dun sa, di ba po nabanggit nyo nga po yung personal experiences nyo and also yung kalagayan po ng mga kapwa po natin na may disability po in terms of yung normal na paglakad, no? So, ano po yung pangunahing layunin po ng invention po natin na ito? Isa sa mga layunin talaga niya, originally, when I started this project, this innovation, it was to solve my personal pain point. And then, as I was moving along, nakikita ko na, uy, this pain point resonates with a lot of PWDs. And then, nakita ko na, ang challenge sa Pilipinas nga ay hindi pa tayo readily adapted for PWDs, lalo na public transportation and so many things. And for me, parang yung heart na nilagay sa akin, Lord, ngayon is yung let it now become a catalyst for change in our country. Na alam mo yun, na makita nila na we here in the Philippines can also create innovative products that could really make the lives of PWDs and senior citizens very much comfortable. You know, and also we can also tap into an industry where we can also be part of that big industry in the world, which is in mobility assistive devices. And Filipinos worldwide are well known for our doctors, our nurses. And we want to transpose that kind of malasakit, that Filipino care through the technologies that we build now. So that ma-recognize din ng mundo na, uy, kayang-kaya ng Pilipinas, lalo na despite with all the problems and challenges that we have, we still can create innovative solutions and hindi laging napag-iiwanan ng mga PWDs. Kasi with all the glory of innovation from AI, robotics, automation, and all that, nakita mo ang Pilipinas hanggang ngayon, PWD, talagang iwan na iwan. And I'm sorry to say, but I'm really prayerful na talagang the government will do something about it. Kasi we can't put a blue PWD sticker na sa jeep, tapos slap mo gano'n, and then you will say inaccessible siya. We have to really create technologies, and this is one opportunity where we can now, if this can gain support also, then it can create an industry where now we can really build something to make life a little bit more easier and accessible, especially for the younger persons with disability. Siyempre, di ba, parang hirap ka na sa buhay mo, tapos limited ka pa, tapos wala ka pang access sa mga even the most basic things. Going to the park on your own, o kaya mag-aral ka, magtrabaho ka. So, it really hinders a person. So, hindi lang siya, it's not just trying to solve a compact, portable, and family-friendly type of crutches. It's really trying to give access to mobility, freedom for mobility. So, yun po. Ayun, yung nabanggit ni sir, no, na merong mga, kumbaga yung technology na gusto ni sir, ay yung innovation ni sir. Hindi, naalala ko lang kasi sa jeep, although merong mga signage na PWD friendly or dito yung PWD pwedeng sumakay, pero kasi yun nga, yung specific na technology na pupunta sa kanila doon ay wala naman. Although may nakalagay na paskil na signage na ganun. Pero saan, ramdam mo ba na for them yung part na yun or yung technology, innovation, your space na yun, ano? So, yun naman yung gustong gawin ni sir. Kasi sabi ni sir, yun nga, yung simpleng pagpunta lang sa park, yung magkakaroon ka ng freedom, to which yun yung parang minsan naaalis sa mga PWD. Ayun. And noong na-develop nyo na po ito, di ba sir, yung nano-foldable crutch, parang paano naman po sir yung naging journey nyo po after that, no? Naisip nyo na po ito, paano siya nag-come into life, ito pong invention na ito?
Ayun. So, how it started was, when I had the Eureka moment ko, no, parang God also gave me an opportunity to write the vision down. So I wrote it down, tinignan ko kung ano yung pros and cons ng mga experiences ko sa mobility assistive devices. And then, I started to create crude prototype. So yung crude prototype ko back then was made of the crude prototype was made of cardboard, masking tape, mga ganyan, PVC. And then sabi ko, tutuwa na ako doon. Sabi ko, this could be something. That was like some years ago. Tapos na-realize ko na grabe, ang layo na nung how I started with the PVC pipe hanggang ngayon, nasa isang actual working model na siya. Na God was just opening opportunities na one time nilapit ko bigla kay DOST TAPI, and then nagulat ako na, meron palang ganitong mga program sa natin, sa gobyerno na to support mga would-be or mga aspiring inventors or innovators. So, doon na-open yung mind ko na may mga ganito palang mga program. So, nag-apply ako. And grace naman ni Lord, natanggap. So, doon nag-start yung journey ko. And then as I was building it, trying to look, sabi sa, sorry, medyo maano talaga eh. Talagang si Lord yung talaga ang nag-guide sa akin that time eh. Parang I was just asking for wisdom, Lord, what's next? Oo, na-cast ko nabigay ko na sa DOST TAPI. Pero He led me to just continue to share the story. And as I was sharing it, people saw the vision and some people also provided help to build that vision. So, ayun. Ayun, sabi. Sir, curious lang po, nakailang ano po tayo? Di ba sabi niyo po nung unang cardboard, tapos yung PVC, no? From yung ngayon po, yung mismong innovation po natin ngayon, pang ilang version na po siya? Right now, nasa version 4 na kami, going to version 5. So, yung version 5 namin, dine-develop na namin ngayon para mas more, siya. Kasi may mga, during our test phase last year, yung mga nakita ako, may nakita din kami ng mga points for improvement. So, we applied those things sa version 5. Opo. Sir, bali sa, ayun po, dahil nabanggit niyo po si DOST TAPI kanina, sino po yung mga naging katuwang po natin while developing this invention po? And ano po yung naging pinakang papel po ni Department of Science and Technology po sa inyong innovation? So, when I started with DOST TAPI, they provided yung assistance for the intellectual property. So, that's the beginning of the inventor's journey for me. Kasi, without the patentable or the novel idea, then hindi mo rin makakuha yung mga other programs. And grace nga ni God na award yung patent sa amin. Tapos, with that, I applied for the concept prototyping during that time. Meron pang concept prototyping program. And then after that, nag-jump ako into Galing program, which was to create pilot production. And then right now, we are in the Hirang program, which is to develop the business aspect of it, like to register the company and all that. And then along the way, dahil nga, super grateful talaga ako sa help ng DOST TAPI. Talagang hindi matatawaran yung support and help na binigay nila sa akin. But we are really praying then that even the national government, different agencies then, na would be able to support this project. Kasi nga, this could really create like a bayanihan concept where a lot of PWDs and senior citizens can really parang benefit from it also through subsidized programs for PWDs. Yun. And then, si Miss Angie King, na when I reached out to her, nag-pitch kasi ako, I'm pitching to different people. So, apparently, si Miss Angie King yung nag-reply that time. And nakita niya na, uy, ang galing naman ito kasi na-aksidente rin daw siya dati. So, gumamit din siya ng saklay. And then, na-appreciate niya yung purpose and yung vision behind the product. So, kaya sinupport din niya. So, with DOST TAPI, Miss Angie, yan yung mga talagang nakatulong talaga financially para to create the working prototype. Ayun. So,
shoutout po sa mga kasamahan natin dyan sa DOST TAPI, no, na masisipag and nag-assist sa mga katulad ni Sir na mayroong ganitong innovation. From doon pa lang sa intellectual property and sa prototyping, tapos pagpaparegister, and soon yung sa pagmamarket naman ng mga ganitong innovation. So, yan. Parang may nabasa rin po ako, sir, na may involvement din po si DOST MIRDC, sir. Ay, oo. Sorry, ko na makalimutan. Thank you for reminding me. Si MIRDC pala, kasi before, when I started with the innovation, di ba gawa lang siya sa mga karton, PVC, ganyan-ganyan. So MIRDC helped me also to develop the initial crude prototype made of stainless naman yun. Stainless and aluminum. So, as I was moving with them, I was trying to discuss talaga yung mga lock mechanisms, kung paano siya gagawin, how I envisioned it. And through their help, talagang na-develop namin yung initial, proof of concept. Yun. So, yung DOST MIRDC and Shoutout DOST din TAPI. po. And shoutout din po kay Miss Angie King sa pagtulong din po kay sir. Ay, eto po sir, eto pong nano foldable crutch nyo po. Ano po yung masasabi nyo na pinagkaiba niya po yung, ano bang tawag, pwedeng mas better itong ganito. Kung ikukumpara po siya sa ibang pong mga mobility assistive devices. With regular crutches, talagang malaki yung difference niya kasi syempre regular crutches naman hindi naman yan natutupi talaga. Pero with other foldable crutches out in the market kasi meron mga US brands, meron ding mga China brands and other countries like EU. Pero yung foldable crutches kasi na meron sila, which I've also tested some of them, very bulky to operate na you can't really fold and unfold even in tight spaces, lalo na sa mga developing countries like Philippines and Southeast Asia. Hindi rin siya ganun ka-adaptive in a sense kasi yung quality build niya medyo mahina or yung iba naman sobrang expensive tapos hindi pa rin sila ganun kagaya, which is yung patent na meron kami, yung push button nga lang. Sa iba kasi kailangan mong malakas na upper body strength para katakin siya tapos i-collapse mo. Tapos minsan hindi pa reliable kasi hindi siya consistent. Kasi after some time of use, makikita mo na may wear and tear na tapos hindi na siya ma-close. So yun yung difference nung sa amin. Yung easy use. Sabagay, nung dinemo ni Sir kanina, no? Parang yun nga, maleta lang nung pinindot niya, tapos tumaas. Tapos may, yung sa pin, yung parang bilog po ba yun, Sir? Tama po ba? Kanina na hinila lang, tapos nag-fold na yung pinakang dulo into, ayan, na-fold na siya. So, Sir, sa mga nakagamit na po nito, ano po yung naging feedback po nila? And of course, for sure po, nakatulong po yun sa pag-develop natin kasi sabi nyo nga po, version 4 and dinedevelop na po yung version 5. So ano po yung mga naging feedback nila and paano po nakatulong yung mga feedback nila? Ano na po yung mga na-incorporate from their feedback po dun sa version 4 po natin ngayon ng foldable crutch? So through the help of Makati Med Foundation, we were able to donate and through Miss Angie King, naka-donate din kami sa mga wounded soldiers of the Armed Forces, sa Navy, sa Air Force, sa PNP SAF, sa Philippine Coast Guard, and iba ding mga Philippine para-athletes. So, tinest nila yung product and then yung feedback is very good kasi nakita nila na how yun nga, very compact, maganda daw tingnan. Yung iba nga, yung mga militar, sobrang na to. Say, parang baril to. And then, design-wise, they loved it basically. And then the ease of use, it was also for them, lalo na sa mga nagko-commute. Nakita nila na very talaga siya. Kaya lang, may mga suggestions din sila, which is tinatry namin i-add, but we're still trying to raise also funding para ma-incorporate namin yung mga ibang suggestions nila. Like for example, yung sa mga padding, kasi iba kasi yung manufacturer ng padding versus sa aluminum. So, yung mga yun, inaayos-ayos pa namin. We're trying to fix that part. Now, ngayon, ang improvement is yung sa strength and stability. So,
version 5 namin, yun yung pinupokusan namin. Although matibay yung yung version 4 kasi 2 years ko na siyang ginagamit. Wala pa halos wear and tear. Wow. Sir, mga ilang kilograms po or ano po yung weight ng tao na pinakamabigat po na nakapag-try na po? Ilan po yung kaya niya? Ilang kilo na tao? Based sa design namin with the help also of MIRDC kasi we also got it tested sa MIRDC, so may certificate din kami ng mga strength, mga weight, tension, lahat mga chemical analysis niya, ganyan. So umabot na 200 kilograms yung kaya niyang i-hold. But syempre, pag 200 kilograms ka na rin naman, hindi na rin advisable talaga magsaklay kasi pag natumba ka, nadulas ka, baka ma-injure ka palalo. So most likely mag-wheelchair na yung mga ganung weight. Opo, sir. So but definitely the crutches can hold up full size adult. Yeah. Grabe yung 200 kilograms, so 4 na kabang bigas na yun. Kasi 50 kilograms, isang kabang bigas. So, ayun, galing nung strength nung Tapos yung weight na kaya niyang i-hold. Yes. Tsaka sabi nga ni Sir, parang itong version 4 ay 2 years niya nang ginagamit pero wala pang wear and tear. Oo, na sign. It's a sign na matibay nga siya talaga. Yes. Ayun. Diba, napakaganda nga ng invention ni Sir. And curious po kami, Sir, kung may mga awards or recognition na po natanggap po itong invention niyo po. Yung recent na award na nakuha namin is yung sa Regional Invention Contest. So, we got the Unlad Award, which is the Best Utility Model Award. And we're praying na as we continue to join in, kasi naging na kami, magiging part of National Invention Contest. So, hopefully, makuha namin yun kung pala rin, will ni Lord, sige, go lang. So far, yun pa lang. And other, masali din kami sa iba-ibang mga competition like DTI. Di ba, sa Design Center, meron din sila doon. So, hopefully, this year din. Sir, in terms of in terms of platform and opportunity, bilang isang person that is uniquely abled po, gaano po kahalaga yung pagkakaroon po ng platform and opportunity para po ma-share niyo po sa mas marami or sa masa po yung inyo pong mga ginagawa? Ayun, so very important yung mga ganito, mga platforms and media exposure din kasi especially for PWDs, no? Yung heart ko talaga is for the PWDs na mabigyan din ng boses. Kasi for the longest time, like what I mentioned before, na laging napag-iiwanan when it comes to innovation, technologies, accessibilities, ganyan-ganyan. Even yung mga conversion ng mga facilities, it takes a while. It has been taken a while. And I think it's about time na we do something about it. And the nano-foldable crutches could also become now a catalyst for that. And also, magkaroon ng visibility to raise awareness sa mga tao na this is something that is very important. Kasi even developed countries like mga EU, America, and other Western countries talaga, they put premium and priority sa accessibility and mobility ng mga pansanan. Kasi nga, if we want to live in this world na talagang na hindi mo mapag-iwan ng lahat ng tao, dapat include, kasi we're for inclusion, then let's really include, and not just say inclusion, but really build something, build that bridge, kasi there's a gap that needs to be filled, and through technology, through DOST, through inventors, and yung ganitong innovation na meron kami, this could build something and help build that gap. Totoo. Kasama dapat din sa pag-unlad ng isang bansa, patuloy na pag-develop ng isang bansa, yung pagiging inclusive, gaya na nabanggit ni Sir. Inclusivity for all. And also, hindi naman siya, sabi nga hindi equality yung ini-aim natin to which dapat equity, pantay-pantay sa lahat. Kumbaga, ito
ito yung advantage mo. So, kumbaga, hindi ito iba. So, dapat pantay kayo. Kasi pag equality, kung same nang inangat yung isa, di parang may mapag-iiwanan pa rin. So, kailangan talaga natin ng equity, sabi nga nila. Tama. And parang, ayun po sir, nabasa ko po na parang kayo po ay may isang startup po and related po ito sa question na may iba pa po ba kayong planong i-develop na mga project book or innovation or dinidevelop po bukod po sa yung sa nano foldable crutch po ngayon sir? And what are your parang plans moving forward po? So this year, yun nga, we started yung startup namin. We are really pursuing to build a company, a manufacturing company that builds smart mobility assistive devices. So we started with the nano foldable crutches, but we really want to expand into different product lineups. Like the mobility assistive device industry, it's a very big industry. It's a growing industry. It's a healthy industry kasi nga the growing aging population, and then marami din mga PWD. So we want to tap into that market also. And hopefully, this could also create a Filipino-based na mobility-assisted device na brand or an industry para may pakilala nga natin sa ibang bansa na, oy, kayang-kaya ng Pilipinas gumawa ng ganyan. So, right now, we are making also yung prototype namin for the ultra-compact na wheelchair. So, maliit lang siya na wheelchair. And then, mga prosthetics din. Siguro, these are, like, medyo 2 to 3 years down the road. We wanna create talaga na where people can fully customize and really make their products in mga mobility assistive devices nila na talagang maganda, good quality, and a very affordable price point din. So, Ayun. So, for sure po, meron pong mga interested na bumili and sumuporta po sa inyong innovation, no? So, saan po sila pwedeng pumunta and sino po yung pwede nilang kontakin para i-reach po yung inyo pong, para po magkaroon sila ng access sa inyong innovation? Yeah, so pwede po sila mag-visit din sa mga social media accounts namin, sa Facebook, sa Instagram, Nano Crutch. So, type nyo lang doon, makikita nyo naman yun. And then, through direct email din, nanocrutch@outlook.com. So, doon pwede nyo po kami mag-reach out. But we are, we're trying to develop the whole system pa para at least when we put it out for commercialization, then mas mabilis silang makakabili, ganyan. But right now, for those who are interested, pwede namin kayo ilagay din sa mga waitlist po. So, yun. Ayun, sir. So, ngayon po, nasa magkano po yung present po niya na price range or yung mismong exact price po kung meron po na pwede pong i-share sa ating mga viewers? Yes po. For the foldable crutches, naman na maganda market for foldable crutches. Around 50% cheaper pa rin kami kasi nasa around 9,500 yung namin, isang pares po na nano foldable crutches. But we're trying to also find ways para ma-minimize namin siya kasi ang goal namin, yes, we want to sell to retail, mga individuals, but yung desire din ng heart din namin is to partner up with, let's say, PhilHealth, or maybe partner up with LGUs, PDAO. So this could be part of their PWD program. So they can procure itong nano-foldable crutches and bibigay mo lang siya libre sa mga may kapansanan na nangangailangan talaga. So it's a win-win solution. It's like a bayanihan concept where different stakeholders now really do something about it. So now, kung sinuport mo tong industry na to, itong nano-foldable crutches, it can employ PWDs. So it empowers that community, not just providing solutions, but empowers also that community. So talagang it's like an ecosystem. We're praying na maging ganun yung pero let's see. Grace ni Lord. Yes. Ayun. Sir, meron na po ba kayong mga existing na local manufacturer or yung mismong kayo po na sa company niyo, sa startup niyo po, kayo po yung nagma-manufacture din po ng inyong innovation? Right now, kami, lean startup na kung tawagin. So,
wala kaming in-house facility, but we have mga trade partners din namin who help us manufacture the nano-foldable crunches. So yun po. Locally, meron naman. Lean startup. Parang naging lesson namin yan during college, no? So, ayun po. Okay. Sir, meron po tayong ano po dito. Ngayon po magbabasa po tayo ng mga question po sa ating live viewers or mga nag-send din po ng messages sa atin. So, sir, meron po dito in terms of safety and durability, how can you ensure po na hindi bigla pong mag-fold yung ating foldable crutch po while ginagamit po ng isang PWD or isa pong senior citizen or yung nangangailangan po ng isang foldable crutch? Yun. So, based from the design aspect of it, dahil nga as a person with disability, I totally understand the concern, yung risk na yun. No? Kasi nga, mahirap talaga matumbay, mahirap madulas. So, we really put that into perspective into the design thinking na dapat hindi siya bigla-bigla matutupi. It should be safe to a point na kapag once marinig mo yung click ng lock mechanism niya, that's safe already kasi yung mechanism niya is made of stainless steel and high-grade stainless steel. So, hindi mo basta-basta mababali yun o mababasag. So, matibay naman siya. But for certifications naman, we are applying for FDA certification then. We're working on that one also. For low-risk medical devices. Ayun. So, meron po tayong another question po dito, sir. So in engineering po, which is mahalaga po yung choice of materials para po maging magaan pero matibay, gaya po nung napahapayawan niyo po kanina. Meron po ba tayong specific na high-grade materials po na ginagamit to ensure po na kaya po nabanggit niyo yung adult, ang typical po na weight ng adult, na kumbaga po kaya pa rin siyang bit-bitin na hindi po siya nabibigatan? Yes. So, nung nag-umpisa talaga kami dito, we were really looking into different types of materials. And so far, aluminum and stainless, a combination of those materials na ginagamit namin sa mga components, pati sa mga lock mechanism niya. So, doon namin nakita na a mix of both is very important. Dahil pag pure aluminum lang, minsan marupok. Pero kapag pure stainless naman, mabigat. So, kung saan yung mga needful lang, doon namin ina-apply yung mga materials na yun. So, matibay naman siya at magaan at the same time. Ayun. Thank you po so much, sir, sa inyo pong for the information po na sinare niyo po. So, ulitin lang po natin para po sa mga gusto pong mag-reach out kay sir or interested po to fund and to purchase po yung foldable crutch, pakiulit partner yung kanilang Facebook and IG page and also yung email nila. Ayun po, yung Facebook page po nila, sir, ay NanoCrutch, NanoCrutch, and sa Instagram naman po ay at NanoCrutch din po sa Instagram. So, the same, no? Yes, same po. And sa mobile number naman po nila, ulitin lang po namin, 0995-991-1600. And yung sa email naman po nila, sir, pwede din po kayong mag-reach out sa kanila sa nanocrutch@outlook.com. Ayun po. Naka-flash po sa screen natin para po sa mga live viewers. And yun po. Ayun, sir. Sir James. Sir JB. Natawag na ng iba kay sir, no? Thank you so much po sa inyo pong pag-attend po sa aming interview, sa pagpapaunlak po sa amin sa inyong time, and of course, sa inyong passion and faith kay Lord. Napaka-inspiring po ng inyong kwento, sir. Opo. And baka po meron po kayong gustong Thank you din po. You're welcome po, sir. Baka po meron po kayong gustong batiin na or i-shout out, I-promote po, i-promote. It's your time, sir. Sa inyo. Yun. So, I guess you can reach out sa mga social media namin if you want to support us and also help us maybe find an opportunity kasi ang goal talaga namin is to reach out to many
lalo ng mga government institution, if you know somebody who could really help us bring this into like, a scaled version talaga na magagamit na rin siya on a nationwide scale, then yun, any connection, any direction, and also of course funding, if you kung pwede rin, that would really help us a lot. So yun po, shout out naman, wala naman ako masyado, pero just grateful lang. Thank you po sa pagpa-unlock po dito sa inyong Thank you So, so much din po, sir. Thank you rin po, sir. Opo, so napakaganda po ng napakagandang advocacy niyo po. And sasama po namin sa prayers namin yan. Yung Yes. makipag-partner po kayo sa mga government agencies para mas maging accessible at kumbaga Ma-recognize po. ma-recognize. And also, sabi nga ni sir na free maibigay sa mga talagang nangangailangan na mga persons that are uniquely Yes. abled and yung yan. Ayun. And, ayun, thank you very much po, sir. Napakarami po talaga namin. Hindi lang po parang natuto kami, hindi lang kami natuto tungkol sa innovation nyo. Parang Na-inspire, na-inspire din yes. po kami sa inyong Yeah. sa testimonies nyo Thank you po. po. And ayun nga po yung sa faith nyo po kay Lord, very inspiring po. And parang mabanggit ko lang na etong advocacy ni sir, parang pasok na pasok siya. Ito kasi yung tagline po ng DOST is DOST, providing solutions and opportunities for all. So, di ba, parang pasok talaga yung etong invention ni sir, Inclusivity, yes, sir. inclusivity. And sabi mo nga kanina, di ba, parang yung dapat sa pag-unlad ng isang bansa, isang lugar ay parang dapat kasama lahat. So, ay si sir, yung mission niya, advocacy niya, parang isa itong paraan na parang, yun nga, inclusive siya para sa lahat. So, thank you very much po, sir. Thank you, sir. Thank you so much po, Sir James. Thank you po, Ito sir. din po. Ayun po, isang makaagham na talakayan na naman po ang pinagsalusaluhan natin ngayong hapon, and maraming salamat po ulit kay Sir James. At muli, binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agri at ng Access Network TV. At kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon. Mga kasama po nating nakinig at natuto, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Mga kaagham, huwag kalimutan pong i-follow ang aming Facebook page, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated po sa aming mga programs and activities. Pati na rin po ang Facebook pages ng aming mga PSTOs, ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, DOST Nueva Ecija, DOST Tarlac, DOST Pampanga at DOST Zambales. So baka-invite na rin po ang inyong mga friends po na mag-follow para updated din po sila sa aming mga serbisyong hatid dito sa DOST Central Luzon. And nais po din namin ipaalam sa inyo na maaari nyo pong balikan ang aming mga replay ng aming mga episodes sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec YouTube channel, at mapakikinggan nyo rin po ang mga ito sa kanilang radyo tuwing weekend sa Radio Agri 90.1 FM. At muli, maraming salamat po sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid po namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julio Cesar V. Sicat, ako po muli si Dian Briones. At ako naman po si Lorraine Custodio, ang nakasama ninyo ngayong hapon sa ating programa. Muli kaming subaybayan sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama ulit tayo next week. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong